Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 307. Ako si Earl, ang inyong campmaster. At ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society ay ang listener's story segment ng ating show kung saan babasahin ko mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. The thing about the paranormal is they're always out there when we least expect it. Kadalasan hindi naman tayo handa na makita at maramdaman sila, kaya bukod sa nakakatakot ay parang nakakainis yung part na nai-invade yung ating privacy kapag nandyan sila. For today's episode, pakinggan natin ang dalawang kwento mula kay Eunice at Denise at kung paano sila nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa mundo ng mga hindi taga dito. Let's listen to Eunice first. Hi Campmaster, you can call me Eunice. I'm one of your avid listeners. Naghahanap kasi ako ng mga horror podcast na I can listen to para hindi lang puro true crimes yung pinapakinggan ko. These haunting stories I'm going to share started nung nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Actually, hindi kapanipaniwala ang mga kwento ng nanay ko nung pinagbubuntis niya ako, not until nung umuwi ang kapatid ng tatay ko na lalaki at nagkwento na nung buntis daw ang nanay ko ay may malaking ibon daw na gustong pumasok sa kwarto nila ng tatay ko through the balcony door. You can hear the bird na galit daw. Pag akyat nila, ang himbing daw ng tulog ng nanay ko. At pagising niya, ay nagulat pa siya na may dala-dala na silang mga itak. Mandami pang nangyari katulad ng may malaking aso na puti na nakatayo sa gate. Yung tayo daw niya was using its hind legs. So my actual story started ever since bata ako. Marami akong nakikita. Yung mga kapitbahay namin kinikwento nila na ayaw daw nila akong kalaro nung bata ako kasi kung ano-ano daw yung nakikita ko at lagi akong nakikipag-usap kahit wala naman silang nakikita. We came from a long line of manghihilot at manggagamot both on the father and the mother sides. During my high school years, lumipat na kami ng ibang bahay. Same town pa din naman pero we owned the house na. Aware ako na open ang third eye ko at sa aming magkakapatid, ako lang yung ganito at lapitin ng kung ano-ano growing up. When I was in my third year high school, one time, ginabi ako ng uwi at 6 p.m. Kasi part ako ng theater ng school namin. Sa town yung school at yung bahay naman namin ay nasa bandang bukiran. I was running and walking going home kasi bukod sa takot ako na may makita ako, may takot ako na baka makasalubong ako ng loko-loko o lasing na tao. Napapansin ko na tumatakbo ako pero yung anino ko naglalakad. At dapat nasa unahan yung anino kapag nasa likod yung street light pero yung sa akin, nasa tabi ko. Para bang hindi akin yung anino. Hindi ko na lang pinansin since sabi nila, the more you acknowledge them, the more they become active. Sa bahay namin ay may 2 kwarto. Sa parents ko at yung isa ay sa aming magkakapatid. Pero hindi ako natutulog doon. Mas gusto ko sa sofa sa sala. That same night, nakatulog ako na sa sala and in the middle of the night, nagising ako. Nakita ko yung kapatid ko na nagpunta sa CR. Nagpaalam pa nga siya. Hintay ako ng hintay pero hindi na siya bumalik. I didn't know na it was a dream pala. Then paglingon ko sa mesa, may bata na nakaupo. Alam mo naman ang mga pamahiin kapag may kaluluwa kang nakita, for sure kamag-anak mo. Sabi ko, Ading, ikaw ba yan? Referring to the younger brother who died the same day he was born. Inulit ko, Ading. Humarap yung bata. Pero natakot ako kasi yung mukha niya hindi bata,
It was an old man. Basta, kulubot, nakakatakot. Pagtalikod ko, dun ko lang nakita yung katawan ko na nakahiga pa din sa sofa. College na ako nang nalaman ko na it's called astral projection. Picture it na lang in your mind na humiga ako sa katawan ko. Sabi ko, gumising ka, gumising ka. Paulit-ulit mong galawin yung daliri mo sa paa. Ito kasi yung turo sa akin kapag binabangungot ako. Dumilat ako, same pa din yung nakikita ko. Andun pa din yung katawan ko. Yung matanda sa mesa, nandun pa din, nakangiti siya. That was when I started praying. Not our usual Our Father or Holy Mary. I prayed using my own words kasi hindi ko mabuo-buo yung Our Father. Naririnig ko na sinasabayan niya ako. After 5 minutes, pagdilat ko, I was awake. Bit-bit ko yung kumot ko. Tumakbo ako sa kwarto ng parents ko at nag-dive ako sa gitna nila. Tanong ng tatay ko, "Bakit, bunso?" Sabi ko may matanda sa labas na nakaupo. Since normal na lang sa kanila na may nakikita ko, niyakap na lang ako ng tatay ko at sabi niyang, "Matulog ka na." I know sasabihin nyo na panaginip lang yan, pero at that time, umiingit-ingit yung sofa. Alam nyo yung may tumatalon-talon? Naririnig din nila papa yun. After that night, 2 days after umuwi yung lola ko na manggagamot sa father side from Bulacan sa probinsya namin, dun ko nalaman na nung kinwento ng nanay ko ang nangyari, agad-agad umuwi ang lola ko sa amin. Pag uwi ko ng tanghali, kinausap niya ako na meron daw gustong kumuha sa akin na itim na duwende. Sabi niya, ako nang bahala. Sasara daw niya yung third eye ko. Dinasalan niya ako. Meron pa siyang ginawa yung sa kandila. Pagtatawas, ang tawag nila. Pinatago niya sa nanay ko yung kandila. Bago siya umalis, sabi niya sa akin, ako nang bahala dito. Huwag kang mag-alala. After a week, she died. And after that day na dinasalan niya ako, wala na akong nakikita o nararamdaman. Her kids, yung mga tito at tita ko, was telling me that she exchanged her life for me. Ngayong nasa adult life na ako, ang mga instances na lang na may nakikita ko was nung buntis ako sa 2 kong anak. And the last time na may nangyari sa akin na nakakatakot is nung galing ako sa Diplomat Hotel, but that's another story. So, ayun. Minsan yung asawa ko na pagsasabihan ko sa mga nararamdaman ko, and madami na din siyang unusual encounters because of me. I wouldn't want what happened to me to happen to other people, since if you're not brave enough, susuko ka na lang. I'm thinking na baka ganito yung nangyayari sa mga taong namamatay in their sleep. You know, pinangungot sila, sabi nila. Ayun lang, Camp Master. Naisipan kong ikwento since this time nagiging active na naman yung third eye ko. But praise talaga kay God ang nagproprotect sa akin. And I'm also thinking to go to an exorcist priest to permanently free me from this. I know it was a gift to others, pero sa akin, I do not want it. Anyway, sana mapili mo po itong kwento ko. Thank you, Camp Master. Hello, Udis. Salamat sa pagkukwento mo. She sent this email with the subject line na, "My life is a horror story." After I listened to her story, marami naman din sinasabi ang mga psychics kung paano magkaroon ng basic protection kung sakaling mayroon mga paranormal attacks, gaya ng sinasabi mo. Best to research siguro on topics like grounding or shielding, or reach out to paranormal groups like my friends at House of the Oracles in Facebook kung may mga kailangan ka para ma-handle mo yung mga situation a little better. And to share an outsider's perspective, maybe your life is not a horror story after all. From what I saw and what I read, maraming nagmamahal at tumutulong sa'yo. So, count those blessings instead of the ones that don't happen so beautifully.
Thank you, Eunice. Magbabalik tayo for another story right after the ad break. And we're back sa Philippine Gaffer Stories. The next story is from a previous sender na si Denise from Silay City. Pakinggan natin kung may bago sa kwento niya. You can listen to her story in episode 282. But for now, pakinggan natin ang kwento niya today. Hi, Gam Master. Pasensya na po kung medyo natagalan ako bago ko ito nakwento. Kagaya po ng nabanggit ko sa huling email ko, medyo marami na po akong naging karanasan pagdating sa mga kababalaghan. Bata pa lang ako, mga elementary days, palagi ko na pong napapanaginipan ng isang lalaking nakasuot ng puting polo. Sa panaginip ko, hindi ko po siya masyadong makita ang mukha niya. Medyo blurry po. Maraming beses ko po siyang napanaginipan hanggang sa nag-high school na ako. Iba-iba mga senaryo, minsan nasa tabing dagat kami, minsan naman nasa bundok. Hanggang isang araw noong 2010, namatay ang lolo ko dahil sa isang aksidente sa kalsada. Nasa bahay kami noon at naglilinis dahil ililipat doon ang burol niya. Pagkatapos namin maglinis, naisipan kong magpahinga dahil alam kong hindi naman kami makakatulog doon buong gabi. Habang nakahiga ako mag-isa sa second floor, bigla kong naramdaman na may umupong bigla sa paanan ko. Nakapikit po ako noon CM kasi nagpapaantok ako. Mga bandang 12:00 ng tanghali ito nangyari. Unti-unti kong naramdaman na parang palapit ng palapit kung sino man o ano man ang umupo sa panan ko. Nagulat na lang ako CM nang bigla akong maramdaman na may humawak sa dalawang kamay ko. Nakapikit pa rin ako noon pero parang naaninag ko ang wangis niya. Sinubukan niyang ilapit ang mukha niya sa mukha ko na para bang may masama siyang balak pero parang gusto niya akong gahasain. Ramdam ko talaga yun at nahawakan ko pa mismo ang mukha niya habang pilit ko siyang itinutulak palayo. Di ako makasigaw, CM. Para akong na-sleep paralysis. Pero sigurado akong hindi siya tao. Hugis kabayo ang mukha niya pero katawan ng tao. Babalahibo rin po siya. Minsan ko na rin pong narinig noon ang kakaibang huni niya mula sa malaking puno sa harap ng bahay ng lolo ko. Hindi ko na alam kung paano ako nakawala sa mahigpit niyang pagkakahawak. Pero nang makawala ako, dali-dali akong bumaba. Nakakakilabot pa rin po habang sinusulat ko ito CM. Kasi sa parehong bahay pa rin kami nakatira ngayon. Wala na po ang malaking puno pero paminsan-minsan may mga kakaibang tunog pa rin kaming naririnig sa second floor. Hanggang dito na lang muna CM. Medyo mahaba na po. Sa susunod ko lang ikwento ang iba pang kupang makaranasan. Saka nga pala CM, baka po nagtataka kayo kung ano ang koneksyon ng lalaking nakaputi sa panaginip ko at sa elementong gustong gumahasa sa akin. Base po sa pagkakaalam ko, and correct me if I'm wrong, ang mga elementals ay maaaring magpakita o mag-ibang anyo sa ating panaginip. Kaya daw nilang baguhin ang itsura nila para magustuhan sila ng mga taong gusto nila. Yun lang po. Maraming salamat, Denise. Hello, Denise. I'm sorry that's happening or that happened sa'yo. This sounds serious. At sana'y may tulong na makarating sa'yo. Hindi ko alam kung nasan ka ngayon nakatira, but if you feel like reaching out, ay mag-email ka lang sa amin at susubukan kung hanapan ka ng tulong. Sa ngayon, maging maingat ka na lang muna at maging mapagmatsyag para hindi ka mapagsamantalahan na bubuhay man dito o sa ibang mundo.
For now, we're going to read some comments in our Spotify and YouTube section para naman mabasa natin yung mga sinasabi ng mga tao. And let's go to our previous episodes, katulad ng episode 304, Best of San Telmo Society, na inilabas natin bago magtapos ang taon. Sabi ni Hermes, part 2 please, Campmaster. Oo nga, dapat may part 2 pa yan, kaso lang hindi umabot eh. So, siguro sa some other time. Manika, sabi niya, bahol, bahala ka sa storya ni Tito sa last part. Kay Rally. So, siguro hindi niya nagustuhan. Joe James, I'm really curious if ano yung church sa Cavite na tinutukoy here. Does anyone know the name of the church? Nako. Sinabi yan ni, I think si Cersei yata yung nagkwento nun eh. Replyan ko yung comment mo sa Spotify para malaman natin kung ano yung church na yun. Sabi ni DMB FCK, dude, I swear, if I had $1 for every time a camper uses the word eerie, sagot ko na siguro ang flood control projects ng Philippines. Itabi nyo, ako na. Looking forward to more episodes, CM. Galingan mong mabuhay. Ay, sinusubukan natin talagang galingan. So, hopefully magtagal tayo dito, no? Para marami pa tayong matakot. Tatsi Who? Sabi niya, pakabarbero nung Larry dito. Sinong Larry? Si Rally yun, pero hindi siya barbero. Missy says, why is it so hard to believe Rally's story? Maybe it's the optimistic in me, but there was so much contradiction on his answers. But as always, I enjoyed another episode. Thank you, CM. Happy New Year. Ay, sabi niya, pessimist pala. Maybe it's the pessimist in me. At sinagot siya ni Keith. Sabi niya, same. Actually, every story from Rally, I just get this gut feel. Gets ko naman yan kasi masyadong elaborate magkwento si Rally. And, di ba yun? Parang minsan doon tayo nagdududa eh. Parang masyadong mapalabok. Pero ganun lang talaga siya magkwento, guys. Ayan, sumagot si Rally. Happy New Year, CM. Stone or mutya ng Pieta, yung tinutukoy ko na mutya na may blood of Jesus and tears of Mama Mary. By the way, hindi lahat na bumate ay aswang. Talagang nananadya para ma-stop or ma-delay siya. Unfortunately, hindi niya nakita yung actual shapeshift ni Kerang. At hindi namatay si Kerang kung hindi naisalin yung ibon. Ito yung kay yung kay Kerang na aswang, no? Ayun. Nako. Well, ayun pala yun. So, hindi pala lahat ng bumabati. Kasi alam ko dun sa storya na yun ni Kerang, yung aswang na nakita nung isang listener dun sa episode 260, Aswang sa Sitio, yung kwento ni RJ. Hindi mamamatay si Kerang unless i-share niya ang blessing ng kanyang dark magic. So, ayun. Jesky? Yan, sabi, Happy New Year, Campmaster. More stories to come next year. Thank you. Yan. Basa pa tayo. Basahin natin yung mga taga-YouTube ko, ano mga pinaggagawa nila dun. Sa mga hindi pa alam, ay may YouTube po tayo. So, pwede niyong puntahan yun for another platform. Ayan. Sabi ni Diana Arenas 6423. The Red Door Podcast brought me to this channel, mentioned by Prey, new subscriber, at may bago akong i-binge watch. The soft narrating voice reminds me of Top 5's channel. Yan, maraming salamat sa iyo, Diana, and maraming salamat sa ating mga kapatid sa The Red Door Podcast, especially kay Prey. Yan. Pakinggan niyo din yung The Red Door Podcast. Maganda rin sila mag-podcast. Marami din kayong matututunan sa kanila. Tsaka sobrang parang chill lang nila. Parang kakaibang vibe naman yun. Yung parang
pumunta ka lang sa kwentuhan ng mga magkakaibigan, parang ganun. Yun, puntahan nyo yun, Red Door Podcast. Kasama natin sila sa The Pod Network. Sabi ni Leon X Mascara 24, wala naman sa Mount Cristobal. Nakailang camp na kami ng tropa ko dun. Lalo na ngayon, napakadaming tao. Dati kami lang 2 to 3 groups overnight. Yun. Baka hindi nyo lang po nakikita or hindi lang siguro talaga na tsempohan nung nandun kayo. So, yun. Aqua Men Adventures 4382. Yung Red Horse sa logo, old stock lang yun. Nire-recycle lang naman nila ang mga bote. Huwag mo nang masyadong pagpapaliman yan. Tara, shot na. And then, laughing emoji. Game ako sa shot na sana yung shot natin yung happy horse ng happy horse na para mapatunayan natin kung urban legend ba talaga o hindi, diba? Moving on, basa pa tayo mga tatlo. Sabi ni Sal Echave, as someone who serves in Cambal na Cruz Chapel from time to time as a liturgical server, I am shocked that it is included in an urban legend, icebergs of all places. From what I know, there is a certain following for the miraculous image. Yet for now, its devotion is not as widespread as other images in the Philippines. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sal Echave. Denzel Gomez, kailan po ma-release yung podcast with Pray? Ayan, saktong-sakto, kaka-release lang nung 2 days ago. Ayan. So, sana nakita mo. And the last, urban legend, sabi ni Lucifer Alpha 3080, that Agapito Flores one. Hi, I even remember history teachers in elementary telling us about him. Parang nakasama pa nga sa mga exams. Oo, diba? Yan, siguro kabatch kita, kaya ganyan din yung experience mo. Batang 90s, ayan. Agapito Flores iceberg. Hindi totoo si Agapito Flores. So, yun, para lang sa kaalaman ng mga tao at hindi tayo maloko. Yan. And that's it for our camper shoutouts. Kung gusto mong ma-shoutout, all you gotta do is leave a comment on our Spotify comment section or sa YouTube comment section. So, punta lang kayo sa latest episode or whichever episode at babasahin natin yan sa mga susunod na kwento. At dito na po nagtatapos sa ating episode for our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga everyday chores at mga adventures mo at naiibsan naman ang iyong pagkainip. Baka naman feeling generous ka today. You can send love and appreciation dyan. The tips that you share, I share back with my team para sa paggawa ng content. Ayan. Daanan nyo lang po yung PayPal account natin, earlm.work@gmail.com para sa mga tao abroad. Para naman sa mga GCash subscribers, our phone number is in our episode show notes. Para naman doon nyo ako masendan ng GCash. Ayun. Better yet, pwede rin kayo pumunta sa Patreon. patreon.com/campfirestoriesph. Makikita nyo dun yung mga YouTube videos natin. Subscribe to our YouTube channel at TikTok. Ayan, naglalabas po kami ng mga new content doon na hindi available sa podcast. You can also stay for the ads at the end of the show. Kasi those ads, nakakatulong yun to keep our show running here for free. Ayan. At panghuli, kung may kwento ka na gusto mong ibahagi sa susunod na mga episodes, pwede mo yung isend sa campfirestoriesph@gmail.com. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.